Hello po guys, magandang araw po sa ating lahat. Sa video na ito guys, magbibigay lang po ako ng mga simpleng tip po sa mga biig po kung paano po maiwasan na hindi po sila lamigin, ano? So let's continue po guys pagkatapos po ng intro. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hello guys, magandang araw po ulit sa ating lahat. Welcome back po sa ating panibagong video na atin pong gagawin ngayon. Nahandog po natin dyan para sa mga viewers, no? So, itong ating guys, topic na pag-uusapan ngayon kung paano nga ba natin maiiwasan or kung hindi man maiwasan, mababawasan lang po ang lamig na mararamdaman po ng ating mga biik na bagong bili o kaya mga biik po na bagong silang, no? So bago ako guys magpapatuloy, gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang paggamit po ng Mistral ay, yung Mistral na yan ay isa po sa mga magandang gamitin na ihaplas po or ilagay sa buong katawan ng isang biik or sa mga biik na bagong silang. Nandiyan naman po guys nakalagay ang mga magandang maidudulot ng Mistral na yan sa mga bagong silang na biik. Disclaimer lang po, ang video na ito ay hindi po sponsored sa Mistral na akin pong binabanggit. Sabi po kasi guys ni Kabayang Susan Nabor, ano po dapat ilagay sa sahig ng mga biik para di lamigin? Pwede po ba darak? Mga kababayan, nais ko lang po munang linawin. Yung salitang darak po ay dito sa amin, yan po ang rice bran. Tahop sa humay kung sa Cebuano. Ngayon, alam ko naman na magkakaiba po tayo ng tawag, no? Or isang ibig sabihin sa salitang darak, yan po ay hinahalo po natin sa feeds, no? Pero siguro, ang akin pong maisuggest itong salitang rice hull. Ang rice hull po ay isa sa mga magandang gamitin na ilagay po natin sa sahig po, no? Halimbawa, mag-build ka ng babuyan. So ayaw mo ng siminto na sahig, gusto mo rice hull ilagay. Pwede po 'yan mga kababayan kasi marami po tayong kahag-resource diyan na ganyan po ang kanilang ginagamit. Ang advantage po na aking napag-alaman base po sa aking pagsaliksik po, ang rice hull or ang yang labhang or ang balat ng palay ay isa po sa mga magandang gamitin sa babuyan dahil yan po ay absorbent po sa masamang amoy dulot ng waste po sa ating mga baboy, no? Ibig sabihin, hindi lamang siya guys nagdudulot or hindi lamang po tumutulong ang rice hull na yan na bawasan po ang lamig na mararamdaman ng atin pong mga biik na bagong silang, no? Meron pong mga ganun meron pong mga kapigi natin dyan na sadyang ganyan po ang ginagamit nila. Pag silang sa mga biik nila, talagang diretso sa rice hull lapag. So, yun po ang kanilang isa sa mga ginagawa dahil yun po ang status ng kanilang babuyan. Pangalawa po, ang isa pong bagay na pwede pong gamitin natin na maiwasan or mabawasan ang lamig po na maramdaman ng ating mga biik ay ang salitang plastic matting. Marami po ang gumagawa nito or gumagamit nitong plastic matting na ito. Ang advantage po na akin pong nakikita dito sa plastic matting kung sakaling tayo po ay gagamit niyan sa mga kabakyard natin dyan. Katulad ko guys, wala pa akong ganyan, no? Kasi hindi naman po ako gumagamit ng ganyan sa ngayon Ang advantage po sa plastic matting, pag silang po sa mga biik, ay maganda po siya. Number 1, hindi po dudungis ang iyong or ang ating mga biik dyan kasi pag mga biik pa lang, maliliit pa lang yan ang kanilang mga dumi, no? Parang mga munggo ang kalaki guys, sa akin pong naalala. Pag biik, maliliit pa lang yan, no? Magsisimula yan sa mga bilog-bilog lamang. So lulusot guys sa butas ng plastic matting ang dumi, pati na po ang ihi, no? And then isa pa sa mga advantage dyan ay hindi talaga sila makakaranas or makaramdam ng labis na lamig. Although ang lamig guys ay hindi po maiwasan dahil kapag malamig po ang panahon, makakaramdam pa rin po na lamigin ang ating mga biik or baboy. Ang advantage lang sa akin pong sinasabi na matting na yan, plastic matting,
ay maganda po siya. Kumpara mo siya sa simento lamang talaga. And then ang pangatlo guys, itong salitang bombilya, mga kababayan, bombilya, no, yung ilaw. Itong bombilya, either gagamit ka ng plastic matting or rice hull. Pwede pong gamitin ang bombilya sa panahon po ng pagpapanganak sa iyong baboy inahin. Ilagay mo siya sa may puwitan ng baboy inahin para magkaroon po ng enerhiya, no, yung heat ang mga biik na yan sa paglabas nila. And then isa pa ho sa gawin or pwedeng gawin sa bombilya ay kung meron kang kuna, no, kababayan, meron kang kuna halimbawa na diyan mo ilagay ang mga biik mo na bagong silang, lagyan mo rin siya ng bombilya, yung mga 50 watts yata yon, para po magkaroon sila ng init, no, heat, para hindi sila masyadong lamigin. Okay? Ang pang-apat po ay pwede ka pong gumamit guys ng lata. Alam nyo po guys, isa kong subscriber, no, dito po sa aming lugar. One time inimbitahan niya ako na puntahan ang kanyang babuyan. Sa naalala ko po, nakita ko ang kanyang lata. Alam nyo po yung lata guys na square, lata ng biskwit. So yung walang laman na lata, nilagyan po niya ng kahoy na laya, no, yung laya na kahoy. And then sabi ko sa kanya, ano po sir ang purpose nito? Sabi niya ang purpose niyan para po magkaroon ng init dito sa area na yan sa malapit po sa akin pong mga biik. Sabi ko, bakit ba ganyan ang style mo? Bakit di ka gumamit ng bumbilya o kaya ano pa mang pwedeng kasangkapan na pwede mong i-apply sa mga biik mo na magkaroon po ng enerhiya or heat ang kanilang space. Sabi niya, ginagawa ko lang yan kasi para hindi na ako masyadong mahasil sa bayaran sa kuryente. Pangalawa po ay yung paggamit ko sa lata na yan, tapos nilalagyan ko lang ng mga kahoy na aking nasibak, no? Siguro ang ang laba ng mga kahoy ay mga kalahating roller. Putol-putol yun guys, no? Kasi nasibak na niya or nabibiak na niya. And then yan guys, tuloy-tuloy po guys. Tuloy-tuloy po ang init na pinoproduce ng apoy na nagmula doon sa lata na yon. Tapos yung mga biik niya nakita ko maganda naman ang kalagayan dahil hindi naman napapaso, no? Guys, pag sakaling gumamit kayo pala niyan sa ganyang sistema, itong lata na to, quick tip ko lang po mga kababayan sa lahat kong mga viewers dyan, either expert ka man o baguhan katulad sa ating mga viewers din na ibang baguhan din. Quick tip ko lang po talaga na mag-iingat po tayo, no, sa paggamit ng lata. Kung sakaling yan po ang option nyo na gagawin upang maibsan or mabawasan or hindi lamigin ang inyo pong mga biik. Kasi po, yung lata na yan, halimbawa, kapag po nagkaroon na ng baga, no, sa Cebuano kasi tawag dyan baga, yung apoy, no, kapag po mainit na ang lata at hindi natin nasasabit sa tamang distansya mula sa taas na nakahangir yan habang may baga or apoy yan, tapos ang distansya niya mula sa biik patungo sa lata na yan, kailangan po guys secure po na isipin natin na hindi po maaabot ng mga biik. Dahil kapag hindi po tama ang distansya sa lata na nakahangir na may apoy, at ang biik na nasa ilalim ay baka po maabot ng biik. Kawawa naman guys kung mapaso ang ating mga biik. So kailangan po ang tamang distansya sa paghangir po sa lata na may apoy. Yan po ay isa sa mga pwedeng gawin na makatulong po na hindi lamigin ang ating mga baboy. Ang sumunod po ay pwede po tayong gumamit ng mga tila, no? Yung mga damit po natin na malilinis na hindi na po ginagamit. Meron din po akong napag-alaman na gumagamit po ng mga unused na mga tila na mga damit po na binabanig nila, no, sa kanilang mga biik na bagong silang. Yan po ay isa sa mga pwede rin gawin na hindi po lamigin ang ating mga baboy. Sumunod po kababayan, kung sakaling nanganak po ang iyong baboy inahin na simentado ang iyong baboyan, ay pag sakaling wala kang rice hull, wala ka rin pong plastic matting, wala ka rin pong lata, gaya po sa akin nasabi kanina, at wala ka rin pong tila na hindi ginagamit, no, na ibanig sa iyong mga biik na yan. Alam nyo po mga kababayan, pwede po tayong gumamit ng dahon ng saging na tuyo, no? Kung tawagin sa amin in Bisaya ay laya nga dahon sa saging. Pwede rin po yan guys ibanig sa atin pong mga
biik na bagong silang, ibanig mo yan sa simento o kaya pwede mong ilagay yan sa kuna kung meron kang kuna guys. Kasi ang kuna ay nalulusutan pa rin po yan ng lamig dahil yan po ay kawayan lamang. Bago ko po makalimutan sa mga nagtanong pa rin dyan kung saan direct maka-order ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement, nandyan po viewers sa description ang link na akin pong nilagay. Direct po kayo dyan mag-message, pwede po yan. Pag sakaling wala sila nyan guys, wala silang stock halimbawa, ay nandyan din po ang link ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement dyan po sa description. Pwede po kayong umorder dyan. So guys, kung meron ka pa man pong ibang mga idea tungkol po sa ating topic na maiwasan po o hindi lamigin ang ating mga biik po, kindly comment na lang po dyan sa comment section below para po malaman ng ating mga ibang kahag-racers na baguhan pa lang sa pagkakaroon ng baboy. Guys, ako po si Dudong Villaran ay patuloy pong nagpapasalamat po sa inyong lahat for supporting me here in my YouTube channel at ganon din po sa aking Facebook page. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, subscribe ka na po and hit the bell ring para po sa mga bagong uploads ko sa simple videos sa pag-alaga ng baboy. Mabuhay po kayong lahat viewers. God bless po sa ating lahat.